Samantala, napatay naman ng pulisya ang isa sa mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa isang estudyanteng 18 taong gulang. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Madalas niyang daanan ang kalsadang ito sa Taguig pauwi mula sa paaralan. Pero nitong Biyernes, sinalubong ng panganib si Russell Onyot. Sa pilitang inagawan ng backpack at ng pumalag, 18 beses na sinaksak. Maigpit pa ring tangan ni Russell ang bag ng magsitakas ang dalawang suspect. At nagawa pang pumara ng jeepney, pero hindi siya hinintuan at si Russell maya-maya'y bumagsak sa kalsada sa isang iglap. Biglang naglaho ang mga pangarap ng isang future architect. Ang masayahing 18 anyos na si Russell, hindi na mayayakap ng kanyang mga kaanak. Doble ang sama ng loob ng pamilya ni Russell, lalo't may mangilan-ngilang tao sa kalsada. Sumilip lang at pumasok ulit. Dapat sana nagmalasakit sila, nakita nila yung anak ko naka-uniforme, may ID, hindi naman masamang tao, baka iniisip nila masama rin yung tao. Sa tulong ng CCTV nakilala at nadakip si Ricardo Clave at ang sumaksak na si Marvin Bernardo. Pero si Bernardo hindi na mapapanagot ng hustisya dahil napatay ng mga pulis habang dinadala patungong police headquarters. Dahil siguro sa kagustuhan niya na makatakas, inagaw yung baril ng pulis natin. Ngayon, hawak-hawak niya yung baril ng pulis natin dahil nasa imminent danger na, binaril nung kasamang pulis. At si Clave, makulong man, hindi na maibabalik ang isa na namang buhay na nasayang. Dapat na alis talaga yung mga ganyang krimen. Dahil lalo na sa mga estudyante, ikampante sila maglalakad. Ayun pala, may mga kriminal palang nakakaabang. Emil Sumangil, GMA News.